Ka-nice sa mga trees, so green. So yan po yung sabi ni Simplicity Celine 8678 yan o, sabi niya. Ka-nice daw sa mga trees, napaka-green. So yun po yung sabi niya sa vlog natin kahapon, kanina o kahapon, no? Kanina lang natin na-upload. So totoo yan, no? Shout out kay Simplicity Celine, na yun na nga sa komento ho ninyo. Totoo ho yan, napaka-nice ho talaga sa mata tingnan, no? Very pleasing in the eye and refreshing na makita ng greeneries within the city proper, no? Sa pinaka-urban area, pinaka-downtown area, diba? So kahit pa commercialized na yung lugar, still the city government managed to maintain, no, the cleanliness, the lush greeneries, mga gano, no? So yung greenery sa scenery sa Davao City, sa urban areas, so city proper. So marami lang mang lugar sa Pilipinas ang gano, no? So ano ba yun, example Iloilo City, mention natin na special mention Iloilo City. Napuntahan ko rin yung Alabang sa may Muntinlupa City. Yes, may greeneries, pero yung ano kasi yung sa may Muntinlupa, sa may Alabang, ano kasi yun private property, private sectors, no, sa PhilInvest and mga Ayala. So pero still ano pa rin, no, congratulations pa rin. So kudos pa rin sa mga private property. Pero what I'm trying to say kasi dito sa ating mga vlog is kumbaga parang mas gusto ko talagang magbibigay credits sa mga efforts, no, ng government officials sa ating gobyerno, ng gobyerno ho talaga, hindi yung dahil sa initiative siya ng private sectors, di ba? Private properties o mga private entities. So parang mas nakakahanga ho talaga na mayroon mga may mga private sectors man o wala, still the city will provide, no, greeneries, magandang environment and spaces para sa mga tao nila, di ba? So for example, Iloilo City, ano lang ba yung ano pa ba yung mga ninyo diyan, yung inyong mga private sectors, no, yung mga business parks. So far pa lang, no, Ayala and Mega World. So paki-comment kung meron pa bang iba. So yun pa lang kasi ang pagkakaalam ko, no. So kahit pa sabihin natin tatanggalin natin yung Mega World District, yung Mandurriao District ng Iloilo City, still ang ganda pa rin ng kanilang city proper. Sa mall, sa city proper, no. Tapos yung Molo, Haro districts, ang ganda ng kanilang city proper district. Ang ganda ng kanilang mga location, no, yung greeneries, gilid ng ilog, may mga punong kahoy ho talaga. Nasa aerial ka man, titinan mo siya overhead. Aerial ka man, no, nasa aerial view, no, naka-drone shots ka man or nasa eroplano ka man, ikaw man ay naglalakad sa kalsada, talagang mararamdaman mo yung makikita mo talaga, no, very eye-pleasing talaga yung mga greeneries nila. And yan na nga, very refreshing, no, and very relaxing na makita yung isang highly urbanized city. Malawak ang urbanization, commercialize yung lugar, but still they still manage to maintain the cleanliness and the lush greeneries. So same with Davao City. Saan pa ba? Yan ang Alabang, no. So go na tayo doon, credit na natin yun, bigayan natin yun kahit paano sa Alabang, kahit pa sabi natin private sectors. So sa Cebu City, Ayala Terraces, may greeneries pa sa Ayala? Parang wala masyado, no. Kung meron mo na akong ma-appreciate na magandang hangin sa may SRP, palibasa kasi sa SRP area, wala pa masyadong mga establishment. Pa lang, 3 pa lang, no, yung SMC side, El Corso, tsaka yung No Star. Yan pa lang yung makikita natin mga establishments, no, na nakatayo sa lugar. Kaya siguro medyo napaka-presko pa ng hangin, hindi pa siya nabablock, no, ng mga establishments. Pero pwede niyo kung rekomendahan niyo ako ng mga lugar sa Cebu City, mga Cebuano people na nanonood nito, kung alin ba sa Cebu City pinag-usapan, iba naman yung Lapu-Lapu and Mandawi City. So Cebu City alone. So syempre yung ating napuntahan na Taoist Temple ba yun? Yung sa may Beverly Hills. Pero syempre matik kasi yan kapag highland ho talaga kasi yung area. Medyo mataas, hili, mararamdaman ho talaga natin yung lamig at presko ng hangin.
So ngayon sa Lapu-Lapu City naman, the best ang Lapu-Lapu City kahit saan ka pang kahit pa ang daming mga kahit pa nagkakanda traffic na sa sa mga main roads sa Lapu-Lapu City, still gustong-gusto ko pa rin yung hangin nila doon. Hangin at init ng araw, parang tamang-tama lang yung timpla, hindi ganoon ka maginaw, malamig, hindi rin ganoon ka humid or ganoon ka init. Anyway, so balik tayo dito sa Davao, yan ang greeneries, no? 'Di ba? Ang ganda tingnan ng greeneries. Tama ka, simplicity. Na napakaganda nga tingnan talaga siya. Pati gabi na to ngayon pero talagang ano pa rin, no? May emphasize pa rin, marirecognize pa rin ng ating camera yung kanyang kulay na napakaganda. And yun, at saka maliban sa maganda rin sa paningin ang yung mga greeneries niya nito, mga trees, green trees, ano siya, nakapagbibigay talaga siya din ng nakapag-provide siya, nakapag-generate siya ng oxygen, no? Air quality or quality of the air, ano matawag dyan. Tapos nag-i-emit siya syempre ng carbon dioxide. Di ba ganun yung yung parang cycle, ini-emit niya, kinukuha niya, ina-absorb na yung mga carbon dioxide. So ano ba yung mga carbon dioxide? So syempre galing sa mga amoy na mga nabubulok, mga nalalantang mga hayop, di ba? Mga basta carbon dioxide, alam na natin yan. Alam ko matatalino talaga ako lang siguro yung bobo rito. Totoo yan na. Parang sa community natin 16,000 subscribers. Parang ako lang siguro yung bobo rito, kaya parang sometimes ako yan parang tawag nito, parang na-awkward no, na mag-explain or mag-elaborate pa ng mga bagay-bagay kasi maaaring ako lang yung hindi pa nakakaalam or parang first time na nakarinig ng ganong mga terminology. Anyway, so yan ang ganda ng di ba? Rojas Avenue. So sa Maynila, ano pa ba? Maliban sa Alabang na nabanggit ko, ano pa yung pwede nating pag i-credit? Doon sa may sa may Pasay area, doon sa lugar ni Diwata Paris Overload, kung saan located yung Sofitel, saan located yung Star City. Ganda rin ang doon, ambience, no? Malapit sa dagat, maraming purong kahoy, so fresh air din doon, no? Hindi mo mararamdaman na nasa Manila ka kasi nga hindi siya ma-traffic. Palibasa kasi hindi siya service road. Hindi siya main roads, no? Hindi siya dinadaanan ng mga ruta ng mga jeep and mga buses. Mga private cars and siya, mga taxi lang ang dumadaan doon, mga private cars ang madalas. So saan pa ba? Sa Quezon City. Quezon City sa may saan ba banda sa may Quezon City? Lamisa Dam, Eco Park, siyempre dam yun, no? So talagang forested area talaga yon. Yun lang, no? Sa Marikina. Saan ba sa Marikina? May lugar ba sa Marikina? Meron, no? Tabing ilog, sa may Marikina Riverbanks. So yung riverbanks ng Marikina, ang ganda lang kasi talagang may mga punong kahoy, mga pananim. Kahit pa bahain, still kapag walang baha, talagang may enjoy mong tambayan yung lugar. Tapos, yun lang, greeneries, no? Cebu, Bacolod. Bacolod is greeneries ko talaga ang Bacolod kasi malawak ang land area ng Bacolod, malawak din yung kanilang urbanization, pero parang hindi pa yata sila ganun kadami ng mga na-develop ng mga establishments. Town areas, uptown CDO. Pero yung uptown ng CDO, hindi siya masyadong accessible sa mga mga taga downtown CDO. Kapag ikaw ay taga Cagayan de Oro City, taga downtown area ka, anong gagawin mo sa uptown? Ano bang ang rason para pupunta ka ng uptown? Kasi kung sasabihin natin SM, meron namang SM sa downtown, di ba? Premier, mas maganda pa nga yata yung mas maganda pa yung SM sa downtown kumpara sa SM uptown. Kung opinion ko yun, kung ako yung tatanungin, mas gusto ko yung SM downtown sa CDO kumpara sa SM uptown. Jensen, hindi naman din mainit ang Jensen, no? Pero din sila, maganda din ang settings. Marami silang mga punong kahoy. Pero mainit talaga siya, palibasa kasi nakaharap siya sa Pacific Ocean ba? Basta mainit ang Jensen. Tapos yan, Butuan. Okay lang din ang Butuan, hindi naman sila din ganun ka maraming mga establishments, mga high-rise buildings. Talagang Davao City, Iloilo, yun nga, Cebu, Kamaynilaan, Paranaque, no? In some parts of Paranaque may mga trees din, may mga greeneries din sila. Yun nga, parang sa may SM area, no? SM
greeneries. So yun lang, maraming thank you kay ano, kay Simplicity Silene dahil nga sa sinabi mong greeneries. So napansin mo talaga yun. Maraming thank you. Okay na tayo dito, okay na tayo. Maraming thank you. Next nating pupuntahan ay ang ano, Gaisano Mall of Davao. Tingnan natin yung ano, yung kanilang mga Christmas feels ho nila kung kumusta na yung mga palamuti nila doon. Papakita ko sa inyo kung kumusta na yung mga binibenta nila. Kung mga more on ano ba talaga sila, mga Christmas stuffs, di ba?